Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Ariana Garchitorena para sa PRC News Flash. Ang Red Cross ay sumisimbolo ng pag-asa. Layunin ng Red Cross na maibsan ang paghihirap ng tao at maiangat ang kanilang dignidad. Kapag nakakita sila ng pula, nakikita nila ang pag-asa. Ganito ipinaliwanag ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon ang Red Cross at kung paano ito sinisimbolo ng mga tao bilang pag-asa. Para mapagaang ang pagdurusa, patuloy ang pag-alalay ng PRC sa ating mga kababayan. Kamakailan, natulungan ng PRC ang komunidad na naapektuhan ng malawakang insidente ng sunog sa Tondo, Cavite at PGH. Nagpakilos ang PRC ng mga volunteer at nagbibigay ng iba't ibang serbisyo para sa mga apektado ng patuloy na aktibidad ng bulkan ng Canlaon. Patuloy din ang pagtulong sa mga naapektuhan ng pananalasa ng mga bagyong Karina, Enteng at Ferdy habang isinasagawa ang operasyon sa bagyong Heder at Helen. Ang PRC ay kumilos din maging sa ibang bansa nang pinauwi nito ang mga OFW mula sa Singapore sa ilalim ng programang Last Mile Initiative, katuwang ang Singapore Red Cross. Ang PRC ay aktibong nakikibahagi sa pagtugon sa mga sakuna at emergency. Lahat ng mga tagumpay na ito ay naging posible sa pamamagitan ng 2 milyong volunteers, state-of-the-art facilities at mga asset na may mataas na kalidad. As of 2 p.m. ng September 18, ang Operation Center ng PRC ay nagtala ng 71 evacuation centers na pansamantalang tinutuluyan ng 2,637 na pamilya o 9,705 na individual. Ang mga nanunuluyan ay mga naapektuhan ng malakas na pag-ulan at pagbaha dahil sa mga bagyong Ferdy, Hener at Helen sa bansa. Karamihan sa mga evacuation center ay nasa Negros Occidental at Palawan. Ang Philippine Red Cross ay nagbigay ng kabuuang 1,957 hot meals sa mga individual na pansamantalang nasa evacuation centers. Iniutos ni PRC Chairman at CEO na si Dick Gordon ang patuloy na paghahanda ng mga kagamitan at pagpapakilos ng volunteers sa buong bansa upang madaling tumulong sa mga komunidad. Inaasahang ang mga epekto ng tag-ulan ay magpapatuloy sa buong linggo. Sabi naman ni PRC Secretary General Gwendolyn Pang, ang Emergency Response Unit ng PRC ay laging nakaantabay at kumpleto sa gamit. Handa silang umaksyon kung sakaling may mga pagbaha at emergency na mangyayari. Ang sunog na nangyari sa Bacoor, Cavite noong 1 linggo ay nag-abo sa mga tahanan ng ating mga kababayan. Kasabay ng pagkawasak ng kanilang mga pangarap. Mayroong 890 na pamilya o 4,052 na individual ang naapektuhan ng malaking sunog na lumamon sa mga daan-daang kabahayan sa Barangay Longos, Zapote 3, Bacoor, Cavite noong September 10. Nangyari man ito, maraming sumaklolong grupo ng mga bombero, PRC First Aid Responders at mga ambulansya para sagipin ang mga residenteng takot, kaba, sakit at pag-aalala ang nararamdaman ng mga oras na iyon. Umalalay ang Philippine Red Cross sa mga naapektuhan ng sunog. Maging ang mga batang naroroon sa evacuation centers ay pinagkalooban ng kanilang oras sa pamamagitan ng mga child-friendly activities para maglaro, mag-aral, makihalubilo sa ibang bata para maialis ang mga di magandang alaala ng sunog na kanilang nasaksihan. Hindi pinabayaan ang kaligtasan at kalusugan ng ating mga kababayan sa Cavite. Ang Water Sanitation and Hygiene ng PRC ay nagpamahagi ng malinis na tubig at portalet sa ilang evacuation center. Ang Health Unit naman ay nagpakalat ng impormasyon tungkol sa kalinisan at nagbigay ng mga gamot. Isang importanteng asset mula sa PRC ay ang mobile clinic, kung saan dito nagpa-check up ang may sakit, matatanda at bata. Yung baby ko po may ubot sipon, dinala ko po siya sa clinic ng Red Cross. Malaking tulong po yun sa mga taong na kailangan ng medical para sa ikabubuti ng mga
tao. Hindi na rin namin kailangan pumunta ng malayong ospital para magpagamot dahil sa Red Cross. Mabilis na umaksyon ang PRC para makapagpadala ng food truck at makapamahagi ng hot meals. Kay Chairman Gordon po, nagpapasalamat po ako sa malaking tulong sa amin. Salamat ako dahil lahat ng tao nakakain sa araw-araw dahil sa kay Chairman Gordon dahil hindi niya kami pinapabayaan. Patuloy pa rin siyang tumutulong. Yun lang po. Nangyari man ito sa ating mga kababayang Caviteño, unti-unti silang bumabangon ngayon sa tulong ng donors at pag-alalay ng Philippine Red Cross. Nananatili ang suporta ng PRC sa pamumuno ni Chairman Gordon para makapagbigay ng ginhawa at pag-asa sa mga apektadong pamilya. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash at kung nadaanan nyo ang aming news program, mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share na ang Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood na rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross araw-araw. Don't miss an episode. Maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung mayroon kang malasakit, kusang loob at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa Hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa Philippine Red Cross. Ako si Ariana Garchitorena para sa PRC News Flash.